So mga tol, 6 na araw na nga lang po, magaganap na ang bigating laban sa bansang Japan sa pagitan ni Naoya Inoue versus Junto Nakatani, kung saan nakataya po dyan ang undisputed belts ni Naoya Inoue sa Super Bantam. Nagbigay po ng prediction sa laban na yan ang former world champion na minsan nang tinalo ni Naoya Inoue na si Jason Moloney. Ayon kay Moloney mga tol, sa tingin umano niya, wala daw boksingerong makakatalo ngayon kay Naoya Inoue, pero magiging interesting daw yung laban na yan dahil agresibo daw itong si Inoue. Sa katunayan, yan daw ang kahinaan ni Naoya Inoue kapag nagiging agresibo siya. Kaya nga daw sa naging laban ni Inoue dito kay Luis Nery at Cardenas, bumagsak itong si Inoue. Kaya may chance din daw talaga na mahuli ni Nakatani si Inoue at ma-damage. Pero ganun pa man, hindi daw matatalo ng sino man si Inoue sa ngayon. Malakas na pound for pound fighter daw itong si Inoue sa buong mundo. Ibinahagi nga din po ni Moloney mga tol ang naging laban niya dati kay Inoue. Yung footwork daw ni Naoya Inoue, yan daw ang totoong masakit. Pag sinubukan mo daw kasi si Inoue na atakihin, bigla na lang daw itong mawawala sa pwesto. Sobrang hirap nga daw makalapit kay Inoue para magbitaw ka ng atake dahil wala na daw agad ito sa pwesto niya. Kahanga-hanga daw talaga yung footwork speed at hand speed nito. So base nga po sa mga sinabi ni Moloney mga tol, pabor na pabor siya kay Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, napagalaman po natin na hindi pala sa boxing nagsimula itong si Junto Nakatani, kundi sa karate. Bata pa nga lang po si Nakatani, karate na pala ang laro nito. Diyan umano nito natutunan ang control, respect at distance. Subalit pagtungtong ni Nakatani na 12 years old, pinasok na nito ang pagbaboxing at diyan na po nagsimula ang karera ni Nakatani. Nanalo siya sa mga paligsahan sa boxing sa Japan. Pero noong prep school na daw si Nakatani, nagpa siya itong wag nang pumasok sa school. Nag-focus na lang ito sa boxing. Pumunta mag-isa sa Amerika sa Los Angeles para magsanay sa boxing kasama si Rudy Hernandez. Nakipagsapalaran nga po si Nakatani sa ibang bansa nang walang garantiya at walang pangalan dahil baguhan lang siya sa boxing. Taong 2015 mga tol nang pinasok ni Nakatani ang professional boxing at doon na po nagsimula ang kanyang karera. Sunod-sunod siyang nanalo. Nagamit po niya yung natutunan niya sa karate, kaya magaling sa distansya itong si Nakatani. At pagkalipas po ng 5 taon, 2020, nakuha ni Nakatani ang unang World Championship belt nang talunin niya ang Pinoy na si Jemel Magramo at masungkit ang WBO Flyweight World Championship belt. Taong 2023 naman mga tol, naging 2 Division World Champion si Nakatani nang talunin naman po nito si Andrew Moloney at masungkit naman po nito ang WBO Super Flyweight World title. At makalipas po ang 1 taon, naging isang ganap na 3 Division World Champion si Nakatani nang talunin naman po nito si Alexandro Santiago, ang boksingerong tumalo kay Nonito Donaire Jr. Nasungkit po niya ang WBC Bantamweight World title. Taong 2025 naman mga tol, nakipag-unification po siya ng titulo dito kay Ryosuke Nishida at naging Unified World Champion po siya sa Bantam. Nakolekta po niya ang WBC at IBF World Bantamweight title at ngayong May 2, susubukan naman po niya maging 4 Division World Champion at agawin ang undisputed belts ni Naoya Inoue sa Super Bantam. So yan na ang pinakamahirap na laban ni Nakatani mga tol sa buong karera niya sa boxing dahil number 2 pound for pound po itong makakalaban niya. Kapag tinalo po niya si Inoue mga tol, tiyak na magiging superstar ang magiging datingan ni Nakatani sa bansang Japan at malamang aakyat po siya ng pound for pound ranking.